Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kaniyang mga bayan para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ang pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang mga gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos. Si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isang magandang umaga at mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. Bago po ako magbigay ng ating tema sa pagpapahayag sa kaorasang ito, ay nais ko po munang bigay galang at hingin ang gabay ng aming dakilang guro, ang aming mahal na supremo sa kaharian ng Diyos. Walang iba, mahal na Hari Filimon Undok Riambonanza. At sa aming mga mahal na reyna, at ganun din sa namumuno ngayon sa kaharian ng Diyos sa katauhan ni mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambonanza, at ganun din kay King Adolfo Riambonanza, ang ating Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Sa lahat ng aking mga kasamahan, ng mga Board of Directors ng The Kingdom of God, ang mga 12 apostoles ng ating dakilang guro na na-assign sa bawat region. Dito sa Region 9, ng ating kapatid, si Haring Felix Q. Proceso. So on his behalf, binigyan tayo ng pagkakataon para makapagbahagi din sa kaorasan ito. At sa aking mga kasamahan sa lahat ng mga na-assign sa probinsya sa buong Pilipinas, sa mga municipal na city, ang ating mga municipal leaders, down to barangay leaders, mga hari at mga reyna, kumusta? Sa mapagpalang oras po sa ating lahat. At nais ko rin kumustahin ng aming kasamahan dyan sa United Kingdom sa London na palagi nagsubaybay sa ating programa. Kumusta po kayo dyan, Reyna Shirley del Rosario, at ganun din kay Prinsesa Claribel Baltasar sa Kuwait. At sa iba nating mga kasamahan na ngayon nasa iba't ibang sulok ng mundo na palagi nagsubaybay sa ating programa dito sa kaharian ng Diyos, sa programa Consummatum Est. At sa lahat na palagi din nanood sa ating live dito sa kaharian ng Diyos, sa isang mapagpalang oras sa inyo. Mga kapatid, ang sentro ng ating pag-uusap ngayon
ay kung ano yung pinakasentro ng daigdig ayon sa dakilang panukala ng Diyos. Na kung pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang bansa, tungkol sa pagtatag ng kaharian ng Diyos, meron pong sentro ng pamamahala tulad noon na siya ring magaganap dito sa bansang Pilipinas na pinagkalooban ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Buhat ng ito'y kinuha niya mula sa bansang Israel, mula sa mga taga-Jerusalem, yung mga Hudyo na katulad niya na hindi naniwala, hindi tumanggap na yung Kristo o isang Mesiyas o hari ng Israel sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala na po doon sa bansang Israel ang kaharian ng Diyos. Nasa isang bansa na pinapatunayan ng aming dakilang guro hanggang ngayon. Patuloy pa rin naming binigyan ng pagpapahayag bilang patutuo sa buong mundo na ibalita ang magandang balita, yung good news, gospel about the kingdom of God, na nandito na po sa Pilipinas. Walang ibang bansa na binigyan ni Kristo ayon sa testimonya din ng aming dakilang guro, umpisa noong July 27, 1975 hanggang taong 2018. Na pinapahayag ng aming dakilang guro, mahal na Haring Philemon Undo Criam Bonanza, ang kaharian ng Diyos at ang mga sukat ng panahon sa mga kaganapan ayon sa mga nakatakda na plano ng Diyos na unang-una dito sa bansang Pilipinas magaganap para sa katiwasayan, magandang kabuhayan, magandang kinabukasan sa lahat ng mga anak ng Diyos unang-una dito sa ating bansa, na siyang bansang pinili o hinirang ng Diyos na magiging ecclesiastical capital of the world. Ito yung panglimang bansa ayon sa propesiya na maghahari sa buong mundo. Hintayin lang po natin ang pag-upo ng Kristo sa sistema na panggobyerno, divino panggobyerno ng Diyos, na wala na yung panggobyerno ng tao dito sa Pilipinas. Na ang tadhana ng ating bansa, mga kapatid, binigyan lamang tayo ng panukala ng Diyos na 20 o 20 na mga magiging pangulo sa Pilipinas. Pagkatapos ng 20 presidents, ay wala na pong political leaders na manunungkulan sa bansa natin. Whether you believe it or not. Ang magiging kapalit ay ang divino gobyerno ng Diyos na si Kristo na ang mamuno kasama ang mga binigyan din ng katungkulan, mga hari at mga reyna sa divino gobyerno ng Diyos. Ngayon, itong 20 presidents, mga kapatid, ay hinati po ito sa dalawang setup. Una, ang 10 na mayroon itong propesiya sa pamamagitan ng talinghaga na 10 sungay, yung 10 mga pangulo, mula kay Aguinaldo hanggang kay Pangulong Marcos Sr., 10 sila lahat. Yan po ang sumasagisag na 10 sungay na naghahari sa isang oras. At ang isang oras ng Diyos ay meron itong 41 years, 8 months, and 14 days. Yan ang pinagharian ng 10 sungay o 10 mga pangulo. At ang kalagayan po ng ating bansa ngayon ay dito na po tayo sa pangalawang
set up ng 10 mga pangulo sa Pilipinas na sa talinghaga, ito po yung 10 dalagang birhin na ang 5 ay walang langis at ang 5 na kasunod ay matatalino at mayroong langis. 10 mga pangulo po yan. Sa sika na 10 ay yung 5 tapos na po. Una si Ramos, pangalawa si Irap, pangatlo si Pinoy, si Arroyo, pang-4 si Pinoy at ang pang-5 si Duterte. Ngayon, ang kalagayan natin ay nasa 5 dalagang birhin na may dalang langis. Ibig sabihin, yung langis dyan, ayon sa Bible exegesis ng ating dakilang guro, yan po ang deuterium deposit ng bansang Pilipinas. Yung langis na binanggit sa talinghaga patungkol sa kaharian ng Diyos, yung langis, ulitin ko po, ay yan po ang deuterium na ipagkaloob ng Diyos ang pagkuha ng deuterium deposit sa bansang Pilipinas sa 5 mga pangulo na nag-umpisa sa taong 2022. Ibig sabihin kay President BBM. So meron pong malaking kaganapan bago magtapos ang termino ng ating Pangulo ngayon na maumpisahan na ang deuterium project extraction sa bansang Pilipinas. Sapagkat ito po ay nakatakda na maganap. Huwag lang po tayong magmadali. Normal lang po yan sa tao na gusto nang tapusin ang kahirapan. Ngunit alalahanin po natin, mga kapatid, na lahat ng bagay ayon sa panukala ng Diyos ay may kanya-kanyang tamang panahon. Sinukat na po ito na talagang magaganap ayon sa takdang panahon. Kaya ito na po yung panahon sa 5 mga pangulo na lang. Pagkatapos ng 5, wala ng political leaders, wala ng tatawaging presidente sa bansang Pilipinas. So kailan ito mangyayari? Kasi umupo na yung una sa 5. 4 na lang ang kulang ng mga pangulo para mabago, lubusan ang kalagayan ng Pilipinas, magkaroon ng transition from the Republic of the Philippines. Ito po ay magiging isang gobyerno, dipino gobyerno ng Diyos, na mula sa status ng democratic form of government, ito ay magiging theocratic form of government. Sa salitang theo means God, kaya yung theocratic, yung kratic or kratos, sa salitang Griego, kratos means power or authority. Meaning the authority to rule is from God. Yan ang theocratic. Na yung theocratic, mga kapatid, sabi ng iba na hindi pa daw nagaganap ever since sa history ng mundo, speaking of governance. Mga kapatid, yung diwa ng theocratic, noon ang tawag dyan ay kaharian. Kaharian ng Diyos. Na doon sana ito itatag sa bansang Iraq. Bakit nasabi ko na bansang Iraq? Kasi yun ang present na bansa ngayon, bansang Iraq. Pero yung background niya noon, yung Iraq, yan po ang bansang Babylonia. At ang Babylonia, yan ang Mesopotamia. Na sa lugar na yan, yan ang kauna-unahang sentro sa istorya ng Diyos dito sa daigdig. Yan ang kauna-unahang unang lugar, pinakasentro sa tahanan ng Diyos. Kasi kung hanapin natin kung nasaan na yung tahanan ng Diyos noon, doon po ito, ang location ay sa Mesopotamia. Yung Garden of Eden ay
inside o sa loob ng Mesopotamia. Ano ang kalagayan ng Mesopotamia? Isang lugar na napalibutan ng dalawang ilog. An island surrounded by two branches of rivers, Tigris and Euphrates. So yan po ang ibig sabihin ng Mesopotamia. Naglagay ang Diyos ng malaking palatandaan para may tala sa kasaysayan na ang kanyang pinili noon na lugar kung saan doon siya nagpahinga, doon siya nakatira sa loob ng 20 generations. Mula kay Adam hanggang kay Abraham, doon ang Diyos noon nakatira sa Mesopotamia. Kaya ang Mesopotamia ay nagiging pinakasentro noon sapagkat ang mga panukala ng Diyos ay doon din nag-umpisa. Ngunit tinago ito sa kaalaman ng mga tao at kunti lang o bilang lang sa daliri yung mga nakakaalam kung ano yung mga plano ng Diyos dito sa daigdig ukol sa kaniyang kaharian. Nasa lineage lang ng pamilya. No? Yung dumami ng mga tao, naghalo-halo na yung mga tao, naghalo-halo na yung mabuti at masama, piling-pili lang ang pinagkalooban ng Diyos. Pinili yung pamilya mula kay Adam, Seth, Enos, Kainan, Mahalalel, Harid, Enoch, Matusalam, Lamech, Noe. So, yan lang ang pamilya na pinili ng Diyos. Yan lang ang pamilya na bawat galaw ng Diyos sa bawat panahon na yan o sa bawat henerasyon na yan ay sila lang yung pinili ng Diyos na binigyan ng panukala na ito yung magaganap. Tulad noon na sa panahon ni Noah, sino lang yung nakakaalam na magkakaroon ng flood, matinding flood sa buong sangkatauhan noon, sa Noah's time. Diba ang pamilya lang ni Noah? Ngunit, pinapaalam pa rin ni Noah doon sa mga tao. Para sana sila din ay maliligtas kagaya sa pamilya ni Noah. Ngunit, kung isipin natin, yung panukala ng Diyos, nakita na sa material, nandyan na yung ark, yung mga tao ay hindi naniwala. Maaring iba ay tumulong doon sa paggawa. Pero nung nayari na, nawala na sila ng tiwala sa Diyos. Kaya sa makatuwid, pamilya lang ni Noah ang naligtas. 8 katao lang sa buong sangkatauhan ang nakaligtas. Buhay silang nakaligtas. Kaya yan po ang kauna-unahang istorya ng sanglibutan, mga kapatid, na kung kaligtasan ang pag-uusapan natin, hindi lang po yung kaligtasan sa espiritu, kundi yung kaligtasan ng tahanan ng espiritu, yung katawan ng tao. Ibig sabihin, buhay ang tao na ililigtasan mula sa bibig ng kamatayan. Yan po ang kaligtasan na pinapakita ng Diyos na buhay pala tayong maliligtas. Mula sa anong klaseng mga sakuna, anumang klaseng mga trahedya, anumang klaseng mga kaganapan na nakakasira ng buhay ng tao. Yan po ang tunay na diwa ng kaligtasan. At
Yung kaligtasan na ang tao ay buhay, connected din doon sa panukala ng Diyos na noon pa man, panukala na ng Diyos na siya'y magbibigay buhay na walang hanggan. Simpleng salita pero hindi naunawaan ng karamihan. Yung adjective na everlasting life. Na ano bang karakteristik ng isang bagay na buhay? Scientifically, pag buhay, gumagalaw, kumakain, living organism na ganyan na pag everlasting life, ibig sabihin wala na po yung kamatayan. Kasi ano ba ang kasaysayan? Bakit mayroong kamatayan? Sapagkat ang kamatayan ay kaparusahan ng kasalanan. Ngayon, mabubura ba ang kasalanan? Sa pamamagitan ng dakilang pagpapatawad ng Diyos, pag humingi tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan, ang Diyos ay magbibigay din ng kapatawaran. Ngayon, kung ang tao na nakatadhana sana sa kamatayan, humingi siya ng kapatawaran at binigyan ng Diyos ng kapatawaran at sinabihan na huwag ka nang magkakasala, naging mabuting tao, naging righteous person sa harapan ng Diyos, bibigyan pa ba yan ng kamatayan? Nakasulat sa banal na kasulatan na ang taong matuwid ay magmamana sa lupain at titira sa lupain magpakailan-kailanman. Ibig sabihin, yung panukala ng Diyos sa everlasting life, buhay po tayo na maging kasama ng Diyos sa pamagitan ng kaniyang sugo sa loob ng 1,000 taon. Mga kapatid, ang tadhana sana ng tao ay mabubuhay tayo per 1,000 years. O di ba, mabibigla yung iba na, ay, imposible yan, mga kapatid, na mabubuhay tayo ng 1,000 years. Yan ang design ng tao, na mabubuhay sana tayo sa bawat araw, araw-araw sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, bawat 1,000 taon sapagkat ang isang araw ng Diyos ay bibilangin natin ng 1,000 taon. Bago pa nagkasala si Adam, mga kapatid, sa ika-6 na araw na mayroong 1,000 taon, bawat araw, sa ika-6 na araw, nag-exist na po si Adam. Bago siya nagkasala, nag-exist na po siya ng 1,000 years. Sa pang-7 milenyo, pang-7 araw ng Diyos habang ang Diyos ay nagpahinga, si Adam din ay nag-exist ng 821 years. Bakit nasabi kong 821 years? Kasi yung 800 in the year 821 years, 179 years na lang ang kulang para makumply yung isang araw na 1,000 taon, nagkasala man si Adam. May mga batas. Kung ano yung batas ng Diyos ay na-violate ni Adam. Kaya kinuha ng Diyos yung original design ng tao na mabuhay tayo per 1,000 years harapan ng Diyos, kinuha ng Diyos. Kaya naging limited na ang buhay ng tao. Kung titingnan natin ang kasaysayan na recorded sa banal na kasulatan, mula na nagkasala si Adam, na bago siya nagkasala, nag-exist siya ng 1,821 years. Yan ang kanyang existence bago siya nagkasala. Right after na nagkasala na si Adam,
Hindi na niya na-comply yung 1,000 years sapagkat sa kasalanan, nag-exist lang siya ng 930 years under the sin. Nabuhay ang tao sa loob ng 930 years. 70 years na lang ang kulang para maabot yung 1,000 years. Nang sa ganon, ma-comply yung disenyo ng Diyos. Pero hindi. Bakit? Kasi kinuha ng Diyos. Kaya yung buhay nila gaano kahaba? Habang ang mundo ay nasa ilalim ng kasalanan, ang pinaka mataas na edad na nag-exist sa mundong ibabaw ay si Matusalem. 969 years. Ngayon, hindi nababalik. So ito na ang katanungan. Yan na ba palagi ang magiging kalagayan ng tao? Na mula noon, pababa ng pababa ang buhay ng tao. Hanggang sa pagdating doon, naging 120 years na lang ang buhay ng tao. Hanggang sa naisulat ni Haring David na ang buhay ng tao ay 70 years. Kung aabot na naman ito ng 80 years, ay bonus na. Hindi po ganyan mananatili ang kalagayan ng buhay ng tao. Sapagkat pinahula ng Diyos, doon pa kay Propeta Zacarias at kay Propeta Osias na mayroong revival of life, na yung pagbalik ng buhay. Kasi isa yan sa mga programa ng Diyos sa pagtatag ng divino gobyerno ng Diyos. What is the main purpose of the divine government of God? Para yan sa buhay ng tao. Tulad ba ng gobyerno ngayon? Di ba ang gobyerno mayroong iba't ibang services? Welfare, public welfare and services. Para saan? Para sa ikakabuti ng buhay o kalagayan ng mga tao. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Na ang kanyang gobyerno, kanyang kaharian, isa sa mga programa ay maibalik yung buhay na kinuha niya noon nung nagkasala si Adam. Na ang maging palatandaan na maibalik na sa tao yung disenyo na mabuhay tayo bawat milenyo, bawat 1,000 taon ay maghahari muna si Kristo ng 1,000 taon sapagkat ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Kristo ay ang kamatayan. Kaya yung pag-alay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, yan po ay ang pagputol to eradicate death sa buong mundo. Para yung sumpa, yung tao kasi nung buhat na nagkasala ay sinumpa ng Diyos. Paano ba tayo sinumpa? Nasa alabok tayo galing. At doon din sa alabok babalik. Hindi po masaya yung salita na yan habang nagsasalita ang Diyos. Hindi siya masaya. Galit at kalungkutan ang nasa kanyang puso. Bakit? Kasi gumawa siya ng tao ayon sa kanyang kawangis, according to His own image and likeness, na ang Diyos ay everlasting, ang tao sana din ay kasama niya
na everlasting sapagkat ang kanyang mga palatuntunan ay everlasting o forever. Kaya merong forever. Hindi natin matatagpuan yung forever sa tao. Matatagpuan natin ang tunay na forever o everlasting sa Diyos lamang, mga kapatid. Kaya siya ay everlasting God. Kaya itong daigdig ayon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 4. Itong mundo ay mananatili magpakailanman. Hindi po ito masisira kasi salita ng Diyos. Ang daigdig, the earth, shall remain forever. At ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Kaya magbibigay din siya ng buhay na walang hanggang sa mga tao. Kasi naisulat na ang matuwid ay magmana sa kaharian ng Diyos. Ang mga matuwid ay titira sa lupain na walang hanggan. Ibig sabihin, katumbas po niyan ay ang everlasting life. Pero saan yan nakapaloob yung lahat na bagay na ito? Saan nakapaloob? Sa programa, sa pagtatag niya ng kaharian ng Diyos na lahat ng bagay na naging luma sa daigdig ay babaguhin ng Diyos. Yan pong kanyang panukala na pinatitibay ng Diyos doon sa isa sa kanyang mga alagad na si Juan. Sinabihan si Juan na isulat mo. Ang nakaluklok, ang nagsabi, isulat mo. Sinong inutusan? Si Juan. Isulat mo. Tingnan mo. Siyang magiging saksi, tingnan mo. Hindi man sinabi niya na tingnan nyo. Sinong ginawang saksi sa mga pagbabago ng Diyos? Kung basahin natin, at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ano yung mga salita niya na tapat at tunay? Yung kaniyang mga panukala. Nagbinigay niya noon sa mga alagad niya, sa kaniyang mga propeta, doon sa kaniyang mga hari noon. Kaya nga mababasa natin dito sa banal na kasulatan na tinatangkilik natin ang kaniyang mga panukala. Kasi yan po ang isa sa mga plano ng Diyos sa loob ng kaharian ng Diyos na babaguhin lahat ng mga bagay. Sinabi niya, yung kasiraan, yung katawan, speaking of katawan, sa 1 Corinto 15:51 hanggang 55, sabi doon na yung katawan na may kasiraan ay papalitan ng katawan na wala ng kasiraan. Ibig ba sabihin, dalawa ang katawan natin na mayroong reserva, yung isa na nasisira, pag nasira na, mayroong katawan ng berto? Hindi po yun. Sapagkat sinabi, sa isang kisap mata ay mabago. Yan ang pagbabago. Na yung katawan po natin ay mag-undergo ng changes scientifically. Kaya totoo yung programa ng Diyos na kahuli-hulihang kaaway na kanyang lilipunin o walain ay ang kamatayan. In what way? Sinagot po yan ni Dr. Rizal. Ang sabi ni Dr. Rizal, mga kapatid, mahiwaga po yung salita. Biblical and prophetic words of Dr. Jose Rizal. Ano ang kanyang salita? Sinabi niya sa English, the victory of death over life, semicolon. Ibig sabihin, nanaig yung kamatayan sa buhay. Talo yung buhay, nanaig yung kamatayan. Kaya sinabi niya, the victory of death over life. Pero may dugtong.
Sabi sa dugtong, kasi semicolon yun, ang dugtong, the victory of science over death. Napakalinaw. Na ang pamamaraan ng Diyos, mga kapatid, kung paano tatalunin niya o walain ang kamatayan na naghahari sa daigdig ay sa pamamagitan ng siyensya, scientific. Kasi ang buong katotohanan, mga kapatid, kung pag-aralan natin, kung sisayatin natin, tatalakayin natin ang buong katotohanan ng Diyos dito sa banal na kasulatan, mayroon po itong 4 na factors. Namely, history. Pangalawa, prophecy. Kung anong yung mga bagay na mangyari sa hinaharap. Pangatlo, science. Kasi based on facts ang siyensya. Pagbuo niya sa daigdig, scientific po, mga kapatid. Pati buhay ng tao, scientific. At meron itong mathematics o algebra. Kasi ang banal na kasulatan, meron pong solving the unknown. Tulad ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Pag hindi po natin alam kung paano gagamit ng algebra, hindi po natin masolve ang unknown without a given number. So, binigay ng Diyos din ang given number. Ganon kahiwaga, mga kapatid, ang banal na kasulatan. Na ang magiging sentro sa plano ng Diyos para sa buhay ng tao. Ano ang purpose ng mga batas ng Diyos? Para mapangalagaan ang buhay ng tao. Ngayon, ilang libong taon na ba buhat ng naitatag ang sanglibutan? Naitatag ang sanglibutan noon. First week, 7 millennium, 7,000 years. Ngayon, from the creation time until at our time, ang daigdig batay sa banal na kasulatan ay meron itong 13,025 years. Yan po ang kalagayan ng mundo ngayon from the creation time. 13,025 years. Yung 25 years, yan po ay napasok na sa pang-7 milenyo. Na ito na po yung kapahingahan ng Diyos. Sa introduction natin na kapahingahan ng Diyos para ang tao din na napapagod na sa kahanap buhay sa lahat ng mga gawain para mabuhay ay makapagpahinga na rin. Para tulad noon na habang nabubuhay si Adam, hindi po hirap ang kanyang buhay. Bakit? Everything is being provided by God. Yung lahat ng kailangan ng tao noon ay pinagkaloob ng Diyos. Ngayon, kailangan pa nating magpawis kasi kasama sa course yan. Para ka mabuhay, kailangan mo, you must tilt the ground. Yung dating steward, kasi yung buhay ng tao sa umpisa, mga kapatid, we are created as manager. Yung nagmamanage tayo sa creation ng Diyos. Nung nagkasala na si Adam, na hindi na naging manager, naging tiller of the ground, naging farmer na. Pero hindi pa rin mawawala yung farming, mga kapatid. Kasi yan ang ikabubuhay ng mga tao. Meron pa rin magtatanim. Pero ibang lahi na ang magtatanim para sa mga anak ng Diyos. Yung mga tunay na tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ang pagsasauli ng buhay, mga kapatid, bilang programa sa kaharian ng Diyos, napakaganda. At tayo'y magpapasalamat sa Diyos higit sa lahat sapagkat yung panahon
na kanyang itinakda para ibalik ang buhay ay tapos na. After 2 days, i-revive niya ang buhay. After 2,000 years mula kay Kristo. Yung time natin ngayon, Anno Domini, Year of Christ, ay 2025. Ibig sabihin, tapos na po yung year 2000. Ibig sabihin, yung panukala ng Diyos na ibabalik yung buhay noon na kinuha niya sa buhay ni Adam, yung everlasting life ay unti-unti niyang ibabalik. Kaya nga yan po ang dahilan mga kapatid kung bakit si Kristo ay maghari ng 1,000 taon bilang patunay na binalik na niya sa tao. Kasama niya na maghari sa loob ng 1,000 taon tungo sa buhay na walang hanggang. Yan ang pagbabago, isa sa mga pagbabago sa panukala ng Diyos na magaganap sa ating henerasyon. Kaya sa anong paraan, sa sinabi ni Dr. Rizal na paano ba magbago ang ating katawan? Yung matanda, paano ba siya magiging bata? Ay kung walang gagawin, hindi yan magiging bata. Hindi naman babalik doon na maging sanggol. Na scientifically, maging bata ang ating balat. Maging bata ang ating laman. Sapagkat naisulat na ang kanyang laman ay maibabalik sa pagkabata. So, ibig sabihin, undergo po ng changes but through scientific basis. Scientific po, siyensya. The victory of science over death. Yan ang sabi ng sugo ng Diyos dito sa bansang Pilipinas sa katauhan ni Dr. Rizal. At ang magbibigay buhay, yung hudyat ng Diyos, yung last Adam. Hindi alam ng mga tao, kahit nabasa nila sa banal na kasulatan na mayroong last Adam na lalabas. Saan lalabas o lumabas yung last Adam? Sa bagong Mesopotamia. At walang ibang bagong Mesopotamia, mga kapatid. Sa buong mundo, dito lang sa Pilipinas. Na noon ang pinakabanal na lugar ay ang Mesopotamia. Ngayon din, ang pinaka-banal na lugar sa buong mundo ngayon sa panukala ng Diyos ay ang banal na siyudad, itong Dapitan City. Kaya naglagay ng Diyos ng palatandaan na sa Dapitan, mayroong portion dito, lalo na itong poblasyon, ay surrounded by 2 branches of rivers, tulad noon na meron itong Pulo River at Liburan River na isa lang ang pinanggalingan mula sa Mount Malindang. Isa din ang exit dyan sa Dapitan Bay. Kaya yung sentro ng istorya ng Diyos mula noon hanggang ngayon, mga kapatid, batay sa sinabi niya doon pa man sa bibig ni Propeta Ezekiel na ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ay Jerusalem. Inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at ang mga lupain ay nasa palibot niya. Ano itong Jerusalem? Banal na syudad. Ano ang patunay ng Diyos? Speaking of Jerusalem noon, ano bang meron sa banal na syudad? Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. Yan ang pinakadiwa, mga kapatid, ng banal na syudad. Luklukan ng Diyos. Luklukan ng Panginoon. Jerusalem. Isaan yan ngayon? Huwag na po kayo maghanap ng luklukan ng Diyos ngayon doon sa Jerusalem, yung lumang Jerusalem sa bansang Israel, sa Middle East, sapagkat wala na po roon, kinuha na po ni Kristo lahat ng mga bagay na nauukol sa Diyos. Nailipat na dito sa bansang Pilipinas.
Kaya, ang bagong Jerusalem, mga kapatid, na nakita ni Juan, sabi dito, at nakita ko, sinong nagsabi? Si Juan. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak na talaga sa kanyang asawa. Na yung Jerusalem, mga kapatid, ay inihanda ng Diyos para sa kordero. Ano ibig sabihin yan? Na ang Jerusalem, tulad ng isang asawa, inihanda sa kordero, yung kordero dyan ay si Kristo, yung hari ay titira sa Jerusalem. Kaya ang luklukan ng Diyos ngayon, mga kapatid, nandito sa bansang Pilipinas, hindi lang alam ng mga tao, kaya pinapaalam natin. Ang tahanan, luklukan ng Diyos, kasi hindi magkahiwalay ang kaharian ng Diyos at ang Diyos. Ang pinakasintro ay itong lupang pangako, especially Region 9, mga kapatid. Nung sinabi ni Dr. Jose Rizal na Mindanao is the land of promise, kasi nasa Mindanao yung lupang pangako. Yung pagsaksi din ni Malnari na yung boundaries ng lupang pangako na siyang bagong Jerusalem may 4 na probinsya lang. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, at Misamis Occidental na merong landmarks. Ang landmarks ito ay yung kuta sa Usami City, yan ang kuta sa Pilar. I mean sa kuta sa Carmen. Birhen sa Carmen, kuta sa Carmen. Sa Zamboanga City, yun po ang kuta sa Pilar o Birhen sa Pilar. Yan ang nakatagong landmark. No? Yung ulo sa Usami City at yung nasa mga paa, yung Zamboanga City. Sapagkat ang Jerusalem, ang misteryo ng Jerusalem ay si Jacob po yan na nakahiga. Yan po ang bagong Jerusalem, si Jacob. Kaya lalabas muna si Jacob para magpakilala sa bagong Jerusalem. Sapagkat ang tunay na founder ng Jerusalem noon ay si Jacob. Paano ito binuo ni Jacob, diwa ng Jerusalem? Sabi ni Jacob, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. Tinawag niyang Bethel. At sa lahat na ibibigay mo sa akin ay walang pagsala. Ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Sapagkat kung nasaan yung bahay ng Diyos, mga kapatid, yan ang naging salita ni Jacob na founder of Jerusalem. Doon ibibigay yung 10 bahagi. Tulad noon na sa lumang Jerusalem doon na itayo ni Haring Solomon ang bahay ng Diyos ayon sa pagkasabi ni Jacob na ang batong ito ay magiging bahay ng Diyos. Kaya ang pinakasintro dito sa Region 9 ay ang Dapitan City. Ito po yung heart of the New Jerusalem. Puso ng bagong Jerusalem ay ang Dapitan City. Nandito yung napakalaking palatandaan, yung isang bato. Yung Meritero Rock ni Dr. Jose Rizal, yan po ang palatandaan. Yung hugis puso. Hindi po yan ordinaryong bato na sa tingin ng iba, ordinaryo lang, pero sa harapan ng Diyos, hindi po yan ordinaryong bato. Yan po ang sintro
Kung sa tao pa, yan ang puso ni Jacob. Yan ang puso ng bagong Jerusalem. Paano ba ito nanaog mula sa Diyos? Yung authority mula sa Diyos, doon ipinagkaloob ni Pangulong Marcos na gawin mong banal na syudad ang Dapitan sa taong 1973, month of January, pitsa 24. Na walang ibang banal na syudad sa bansang Pilipinas, Dapitan City. Kaya ito po yung sentro sa pamumuno ng kaharian ng Diyos. Na mapalad ang mga taga-Dapitan sapagkat ito yung pinili ng Diyos. Na sa kapal ng banal na kasulatan, mga kapatid, dalawa lang ang pinapahanap ng Diyos. Una, sabi ng Diyos doon kay Amos, hanapin niyo ako. Sabi niyo sa mga anak ni Israel, hanapin niyo ako para kayo'y mabuhay. Sa bagong tipan, para lahat ng bagay ay pawang idaragdag, ay pinauna ng Diyos na paghanap ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Para lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Kaya dito po yan mag-umpisa sa banal na syudad na ang Diyos, kung hanapin natin ngayon, huwag mo niyang hanapin yan doon sa Israel. Dito na yan sa bansang Pilipinas na hindi alam ng mga tao, kahit mga Pilipino, na ang Diyos ay wala na doon, hindi na siya magpaluhalhati sa Israel. Dito na sa bansa na kanyang binigyan ng kaharian ng Diyos, bansang Pilipinas. Basahin po natin dito sa hula, no? Kung ano yung hula ni Isaias. Anong sabi ng Diyos doon sa bibig ni Propeta Isaias, mga kapatid? So, Isaias chapter 65, verse 1. Ako'y napagsanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Anong sabi ng Diyos? Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Anong bansa ito? Bansang Pilipinas. Kasi ang bansang Israel, ang pangalang Israel ay hango sa pangalan ng Diyos. Ang bansang Pilipinas ay hindi sa pangalan ng Diyos, na hari sa mga hari. Hindi sa pangalan ni Kristo, kundi sa pangalan sa hari ng Espanya na nag-alipin ng Pilipinas. King Philip II, King of Spain. Kaya yung salitang Pilipinas, ano po yan? Pangalan sa hari na nag-alipin sa bansang Pilipinas. Darating ang araw na babaguhin din ang pangalan ng Pilipinas ayon sa panukala ng Diyos. Isa din po yan sa pagbabago. Mga kapatid, marami pa sana tayong pag-uusapan tungkol sa mga panukala ng Diyos, pero naabutan po tayo sa sukat ng oras. Wala na po tayong oras. Dudugtungan lang po natin sa sunod na pagkakataon. Sa ngalan ni Malari Filimon Undok Riam Bonanza, sa ngalan ni Mala Pespiraki Banyes Riam Bonanza, at sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, Luzon, Visayas at Mindanao, kami po ay muling magbabalik sa ganitong oras, sa ganitong istasyon, 101.3 FM, DXBD, The Voice of the Dapitan. Ito po yung lingkod, Dari Edgar Ligotong. Live po tayo ngayon dito sa banal na syudad ng Pilipinas, Dapitan Shrine City. Isang mapapagalang oras at God bless everyone.